Iginiit ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na legal ang kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasunod po yan ang aligasyon ng kampo ng dating Pangulo na unlawful o hindi naaayon sa batas ang nangyari. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. You can arrest me tomorrow. I have to go home and pack up and get me prepared. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa mo. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Okay, higher than you. Kuha ito noong March 11, araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa arrest warrant para sa murder as a crime against humanity, kaugnay sa madugong kampanya kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Hanggang sa You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. ilang sandali pa, iniwalay kay Duterte ang kanyang common law wife na si Hanelet Avancenia at anak nilang si Kitty. Please lang, please lang, please lang. Maawa ka na, alam mo, iyak ka, oh. Sige na, maawa ka naman. Sige na, maawa ka naman. Basta, kuya Hunter, wala akong mama. Ayaw gunita ko, mama. Huwag nyo. Ayaw gunita ko, mama. Ayaw panulang kay mama. Tama na. May mga umaawat habang mainit ang sitwasyon. Sineseparate na. Relax ka. Ito yung gawin niyo. Ito yung gawin niyo sa kanya. Makikitang sumugod si Hanelet sa kinaroroonan ng kanyang anak at may pinukpok sa ulo. Patuloy na pumapalag si Hanelet. Yan mga ganun na reaction expected video yan. Kalma na, ma'am. Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami na inawakan niyo ko. Ayon sa PNP, cellphone ang pinupok sa babaeng pulis na miyembro ng Special Action Force. Nagtamo siya ng malaking bukol sa ulo. Pinukpok po yun ng cellphone sa ulo at napakalaki po ng bukol ng pulis natin, dinala po yun sa hospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan during that time. Turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si E.S. Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga. Nag-isip si E.S. Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. At hindi tayo patatalo. Sa aking eksklusibong panayam sa kanya, inilarawan ni Torre ang lampang nangyari nung arestuhin ang dating Pangulo. Grabe ang demands nila. Kung ano-ano mga demands. They want to be examined in a hospital of their choice. They want to be examined by a doctor of their choice. Masyadong over the top ang demand. Pinabulaanan din ni Torre ang aligasyon na kampo ni Duterte na unlawful o illegal ang pag-aresto sa kanya. Ang ICC warrant ay ipinasa sa Interpol. Yes, the President up to the last moment, President BBM up to the last moment, is true to his word. We did not act based on the ICC, but rather on the request of the Interpol. Because still, we are a member of the Interpol. And I'm very confident that what I'm doing is legal. Because all the orders given to me are legal. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Medialdea, Hanelet at Kitty Duterte tungkol dito. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.